Salamat po sa inyong lahat. Okay, ito na yung napakabuti po ng ating Panginoon dahil natuli tayo na magkakaroon ng fellowship with God and to our brethren. Para po sa ating promotional, maganda sana yung promotional natin yung marami na nakakapakinig. Pero usually, ang promotional natin, konti na nakakapakinig. Kasi we are promoting. Okay, kung ano ang meron ang iglesia natin, kung ano ang meron ang 7th day Adventist. So, bisan pumunti lang po pag ganitong oras. Okay, pero ganito pang mga Pinoy, namaya pa sila darating. Pero sayang po kasi, we are promoting. So, pumunti po ang nakakapakinig. Pero yung pumunti na yan, kayo po ngayon ang mag-share naman sa mga kakilala ninyo. Okay, so para po sa ating promotional, for this Sabbath, ang title ay Tapusin na Ngayon. Ano po yung dapat natin tapusin? Okay, so sabi po dito, ang women's ministry po kasi, meron po kami mga emphasis days. May mga special day tayo. March, first week ng March, first Saturday ng March, we have yung International Women's Day of Prayer. June, first Sabbath ulit ng June, meron din po tayo International Women's Emphasis Day. And then, actually October po ito ginaganap. Ang ating International Emphasis Day, End It Now. Tinagalog po, tapusin na ngayon. Okay, so ano po ba ito? So, ngayong taon sa End It Now, Emphasis Day, napili ang tema na abuse of power. Siguro naman po medyo, alam natin, ano ba ito? Pang-aabuso ng kapangyarihan na siyang tatandaan din ng lahat. Ito ay isang issue na mahirap tugunan at bihirang talakayin sa ating iglesia. Kung minsan po, maraming biktima, pero takot sila, nananahimik na lang. Paano nauugnay ang mga nasa otoridad at pamumuno sa mga miyembro ng iglesia? Kailan po natin, may mga officers po tayo sa church. And we also have members. Marami sa ating mga miyembro ng iglesia ang nagkaroon ng masasakit na karanasan na maaaring hindi pa nila napag-usapan, ngunit kailangan pa rin tugunan. Ito ay isang sensitibong paksa at hinihiling ang pangunawa ng lahat. Actually, ito pa rin, meron po tayo sa ating government, yung VAUSI, Violence Against Women and Children. Ito naman po ang ating counterpart sa 7th day, ang End It Now. Meron din po kami ito, siguro narinig nyo na lang po sa mga barangay ninyo, narinig din sa school, narinig po sa mga kapulisan natin. Meron po tayong advocacy din sa DepEd. Kasama din po kami ang project sa GIF. Baka narinig nyo na po yung project sa GIF. Na ito po yung collaboration po ng PNP at ang DepEd and other line agencies. Meron po din tayo sa church at ito ang End It Now. So ang mga paalaga na ibinahagi, maaaring hindi para sa lahat. Okay, ngunit dapat natin maunawaan na kung may mali, dapat itong itigil. Kung maaari ngayon, sa tulong ng makapangyarihang Diyos, at sa pagpapahintulad sa Kanya, nagabayan ang ating buhay. Hindi lang po ito sa church. Pwede po mangyari ito mismo sa ating mga bahay, mismo sa ating mga kapamilya. Nandiyan yung violence, natin ang class po yan. Pangmamolestya, pangmamaltrato, panggagahasa. Okay, na kung minsan, within the family po ang nangyayari, so dahil ayaw na nilang lumaki ang gulo, ano nangyari? Mananahimik na lang po sila, problema na ng ating pamilya ito. Huwag na natin ilabas pa. Pero ano nangyari po sa biktima? Sa tingin nyo magiging maganda ang kinabukasan niya? Hindi na. Nasira na. Diba? Marami po tayong incest.
mismong ama, ginagahasa ang anak, mismong kapatid, ginagahasa ang kapatid. Diba, kapatid na lalaki sa babae. And tito, pamangkin. Ito po, pag inihaabilin natin sila sa ating mga kamag-anak, di ba kung minsan may trabaho tayo, may mga anak tayo, walang mag-aalaga. Saan po natin sila dinadala? Mga kamag-anak natin, sa lolo, sa lola, sa tito. Alam pa po, alam pa ba natin kung anong nangyayari na sa mga anak natin? Lalo na mga bata yan, takot po yung mag-sumbong kung sinabihan na sila. Hindi po ba? Kaya kailangan po tayo maging vigilant. Kailangan din po natin maging sensitibo. Tingnan po na, obserbahan po natin ang miyembro ng ating mga kapamilya. And at the same time, same din po sa church. Pansinin din po natin ang ating mga kapatiran. Dati, masayahin siya. Bakit bigla ngayong tumahimik na? Or bakit hindi na siya pupunta sa church? Baka pwede mismo dito sa church may nangyayaring hindi maganda na kung minsan napakasakit din po ba? Kasi dito dapat ang fellowship. Dito dapat natututo ang ating mga anak, mga kabataan. Ganun din po tayo. Pero hindi po excuse ang church na wala pong ganitong mga nangyayari. Pwede kung minsan nga sabi nila, officer, yung abuse of power, hindi naman sa nila lahat. Pero kung minsan, kung sino pa yung mga may posisyon talaga, syempre may authority sila may kapangyarihan na sila laban sa mga subordinates nila. So, kung minsan, may mga ibang churches, pero sana po hindi sa atin. Okay, yung may mga collection, kung minsan, pinupuwersa, siguro yung mga miyembro nila para magbigay, at kung hindi magbigay, kinukonsensya. So may mga pangyayari po na ganyan sa mga iba-ibang churches. So tayo po, na nandito, kung may mga alam po natin, kasi kung minsan, basta ko na lang yung manahimik tayo, di po ba? Let's not get involved ourselves. Kahit sa bahay natin, kapit-bahay mo, nagpapatayan na, pero ikaw, may mahirap na, baka ako pa yung patayin. Nangyayari po, di po ba? Kung minsan, ikaw na ngayon nagmamalasakit na tumulong, tapos siya pa yung napatay, umaawat lang naman siya. Kaya hindi natin masisi ang ating mga kapwa din. Kung minsan, ayaw nang tumulong. Bakit po? Kasi nawawala pa ang justisya. Sana hindi po gano'n sa church natin. Sana nandun po yung malasakit sa bawat isa. PMI, papasok na naman yan. Total Member Involvement. So kapag may napansin po tayo, nakapatid din naman sa dahil pakialamera tayo, hindi po. Bakit po? We are doing this for our own good, for the good of our brethren, and to glorify our Lord. Hindi na lang pwede nakaupo lang po tayo dyan. Parang kung minsan, hirap na ang ating kapatiran. Humihingi ng tulong sa atin. Ano sabihin natin? Huwag kang mag-alala, sister, brother, ipagdarasal kita. Sapat po ba yung pagdadasal natin? Mahimatay na siya sa gutom. Sige, pag-pray na lang kita. Ganun po ba tayo? Hindi. Ang kailangan niya ay pagkain mo. And then, bigyan mo na natin and then ipag-pray na po natin. Ay, ganun po sana yung ating mga gagawin. So, napaka-sensitive tungkol po ito sa mga nangyayari. Na kung minsan, takot tayong magsalita, nakakahiya, mapapahiya siya, pero anong nangyari po sa biktima? Habang nabubuhay siya, magiging tumawa po ito sa kanya. Kung minsan, aminin man natin, o hindi, may mga kapatiran din po tayo na nakakapahiya ng kapwa natin kapatiran. Tama po. Pero kaya kung minsan, pansin nyo, hindi na bumalik noong sumunod na Sabat. Pag tinanong mo, napahiya ako, sister, brother.
Pero wag po sana tayong maging cause ng pagkatalisod ng ating mga kapatiran. Pagkos tayo po sana ay maging blessing sa bawat isa sa atin. Kung may hinanain po tayo at kaya naman po natin tugunan yan, ibigay po natin. Kasi sino pa ba dito ang magtutulungan, di po ba? Tayo na magkakapatid. Tama po. Kaya naman po, dito sabi na, iba-iba ang mga biktima. May mga matatanda, kabataan, at mga bata. Babae man o lalaki, actually, ang rape, hindi lang po yan sa mga babae. May mga lalaki na nare-rape. Meron na rin po tayong kaso dito sa San Carlos, lalaki ang na-rape. So, hindi po ibig sabihin na lalaki ang na-rape palagi. May mga kababaihan din po. So, wala pong pinipili yan na kasalian. Ganun din po ng edad. So, bawat isa sa atin, pwede tayo makaranas ng pang-aabuso. Ang masakit, actually, hindi lang doon sa mga, yan, nasabi ko kanina, ang pang-aabuso ay pwedeng mangyari mula sa, maibigay mula sa mga kasambahay. Marami natin nakikita sa Facebook, sa YouTube. Yung yaya, anong ginagawa? Nihahagis-hagis na yung sanggol. Pag hindi kumain ang ginagawa, diba? Sinusuko lahat. Kawawa yung bata. So nakikita yung mga yun. Kung may mga yaya tayo, may mga pinagkakabigin na tayo ng mga anak natin. Minsan, hindi tayo ganun. Ka-sure kung okay pa sila. Siguro talaga prayer ang gagawin na lang natin doon. Na sana nasa ligtas ang ating mga anak. Ganun din po, kamag-anak, kapitbahay, katrabaho at mga kaibigan. Sila po mismo minsan nagbibigay din ng masakit po sa atin. Ang masakit, maging ang mga kaanib ng Iglesia ng Diyos ay tumaranas din ng pang-aabuso ng kanilang nararanasan at maaaring natatanggap at nararanasan pa rin hanggang ngayon. So bilang mga kaanib ng Iglesia ng Diyos na naghihintay sa kanyang pagdating, pilingin natin sa Panginoon na ganap na baguhin ang ating mga saloobin. Pilingin natin ang kapangyarihan ng banal na Espiritu na palitan ang ating mga kahinaan ng katangian ni Kristo. Sa ganitong paraan, ang pang-aabuso ay ititigil at tinatapos sa pamamagitan ng masasakit na pananalita, pisikal at emosyonal na sakit at pag-iwas sa pinsala sa iba. So tayo po, kung may takot tayo sa Diyos, unang-una hindi na po natin gagawin. At palagi po, pag may mga gagawin tayo, sabihin po natin, tama ba ito? At mabuti ba ito? Ano po ang pagkakaiba ng tama at mabuti? Kung nakita nyo rin, yung isang ama, nagnakaw ng Toblerone para sa anak. Mabuti po ba yun? Mabuti po ba yung pagnanakaw ng ama ng Toblerone dahil ang intensyon niya, pasayahin ang kanyang anak, mabigyan ng tsokolate at Toblerone yun. Para sa anak niya, ito ay mabuti. Kasi nabigay niya yung kahilingan ng anak. Isang tanong pa po, tama po ba yung pamamaraan ng ama na magnakaw para sa anak? Hindi po ba? Mali. Pero para sa kanya, mabuti ang ginawa niya. Pero hindi po yun tama. So kung may mga gagawin po tayo, dalawa po muna, tingnan natin, tama ba yung gagawin ko? Akma ba ito sa law, natural law, and even God's law? Yung gagawin ko, tama ba? Makakabuti ba? Kasi kung minsan din, may mga tama din, pero nakakasakit ng ibang tao. So parang ibabalance po natin. Marami po kasi yung puro, alam mo, tama, righteous, holier than thou na sinasabi. Kaya, mas maganda po, tama po ba yung ginagawa natin at nakakabuti po ba? So, wag lang po yung isa, pagsamahin natin. At syempre,
para po ba ito sa Panginoon, yung mga ginagawa po natin. So ito po medyo about pang-aabuso ng kapangyarihan ang ating promotion. Medyo mabigat po, no? Pero ito po yung totoong nangyayari. And nakakalungkot bakit? Baka mamaya mismong pamilya na natin ang nakakaranas dito. So tayo bilang magkakapatid po dito sa ating iglesia, okay, tayo po sana ang mag-advocate, tayo po sana ang magamit para hintuan kung ano po yung mga pang-aabuso na yan. Kung hindi man tayo mismo, pwedeng tayo ang mag-inform siguro sa kinauukulan. Hindi na lang tayo yung mismo pupunta doon sa sitwasyon na yon. Kung hindi, tayo na lang ang mag-i-inform na may ganitong nangyayari. At least doon, hindi tayo yung unang-unang makakahawak kumbaga. Parang pag may nag-aaway, imbes na tayo yung pumagitna, kung sino yung in charge doon, yun sabihin natin, tapos sila yung pupunta doon ngayon, di po ba? So, hindi tayo mismo nandun sa sitwasyon na yun, pero may ginawa tayo. And above all, syempre sa lahat ng gagawin natin, mag-pray muna tayo. Ito ba yung will ni Lord o hindi? So, ito po ang ating promotional. Kung ano man po yan, na pang-aabuso, kailangan tapusin na ngayon. End it now. Okay, so once again po, happy Sabbath.